Amen and amen, amen. Hallelujah. Praise God. At medyo kakaiba ang ating service ngayon. Kayo dyan ay nakaupo. Kami dito ay nakaupo din. Kaya nga lang kami ay nasa church, kayo ay nasa sarili ninyong mga tahanan. Okay, kaya although that we are separated together, although na magkalayo po tayo sa physically, but in the spirit tayo pong lahat ay magkakasama. At ako pinatutuwa dahil kayo ay naka-online ngayong araw na ito, and I believe yung iba sa atin ay galing pa ng trabaho, mag-online na lang sila maya-maya. Okay? So, kung ikaw ay narariyan at mag-isa ka rin lang naman at kaya mo naman tumayo, tayong lahat ay tumayo at tayo patuloy na magdeklara kung sino tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ready ka na ba? Okay. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. Kasama sa kanya mga pangako ay ang pag-iingat niya sa iyo. Okay? Kaya kahit sa ka man naroon, iingatan ka ng Panginoon. Okay? In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Kaya ngayon marami kang oras para mag-meditate, para mag-aral, at para manalangin sa ating po Panginoon. Huwag po natin hayaan na bumaba po ang ating po pananampalataya. Dahil sa panahong ito, mas higit na tumaas ang iyong pananampalataya. Amen? Okay? In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapon of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, everlasting joy, divine peace, unlimited favor, and overflowing provision in my life and family. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Amen. Lahat ng diniklara mo ay siguradong mangyayari sa iyo yan. Amen? Hallelujah. We can be seated in the presence of God. Okay? Alam niyo po, in times like this, sa mga panahong ito, napakahalaga that we should make some adjustments. Kaya nga po, nung mabalitaan po natin yung mga bagay nito, tayo po nagdesisyon kagad. Although na matagal po nating pinanalangin kung kinakailangan ba magtuloy po tayo ng service ngayong gabi o hindi. Pero sabi po ng Panginoon, kinakailangan tuloy po natin yung mga bagay na sinimulan niya sa ating pong church. Okay? Although na hindi po tayo magkakasama ngayon, I believe na tayo'y magkakasama sa Kanya pong Espiritu. Okay? So we need to be physically away from each other. Pero sandali lang po yan. Okay? Sa linggo, magkakasama na ulit tayo. Pagkatapos lang 3 araw ng pag-check na ito. But spiritually, tayo po ay lumalapit po sa Diyos, and we are spiritually near to each other. Okay? So we are doing this in cooperation with the government sa kanila pong campaign na iprotektahan ang bawat sa po sa atin. Kaya po, napakahalaga na kayo narariyan. Patuloy ninyong protektahan ninyong sarili. Patuloy po natin gawin yung mga ginagawa po natin noon, yung hygiene, paghuhugas ng kamay. Huwag po natin ihahawak sa anumang bahagi ng ating pong katawan, ng ating pong muka, ang ating pong mga kamay, i-practice din po natin yung ating pong social distancing. Okay? Kung tayo naman po ay may ubo at tayo naman po ay mayroon pong sipon, ay kinakailangan po tayo po ay nagse-self-quarantine para hindi na po tayo makahawa, at kinakailangan po tayo po ay pumunta po sa may doktor at tayo para po tayo po ay ma-check. Okay? Kaya napakahalaga na po in times like this, wag po nating ibababa yung ating pong patuloy na pag-aaral at ng salita po ng Diyos. We should be studying more. We should be praying more dahil masigit
na kailangan ng bawat sa atin ang pananalangin sa ating Panginoon. Panalangin po natin ang ating pong mga pamilya, panalangin po natin yung ating pong mga kasama sa trabaho, panalangin po natin ang bawat mamamayan ng Macau, panalangin po natin yung naapektuhan para hindi na po kumalat ang pandemyang ito at tayo po yung makapag-resume ng dati po nating mga gawain. Okay? Kaya napakahalaga po that in times like this, tulad po na panahon ni Esther, nung panahon na meron po silang problema na gustong i-annihilate, gustong patayin lahat ng mga Hudyo, during those times ng kanila pong generation, sila po ay nag-ayuno, sila po ay nag-fasting para po hindi po maubos ang kanila pong lahi. Kaya sa panahong ito, wag po tayong magtamad-tamad sa pananalangin. Tayo po ay mas lalo pong magsipag sa ating po pananalangin. Okay? Kaya po kanina pong umaga habang ako po yung nagpe-pray kung ano yung nais ng Panginoon na i-share ko, ito po yung binigay niya po sa akin ng Psalms 91. Ito po yung mga pangako po ng Diyos sa protection po ng bawat isa po sa atin. Okay? Walking with the Lord helps us to avoid a great deal of trouble. Pagka tayo lumalakad ayon sa nais ng Panginoon, tayo po ay malalayo sa anumang mga trouble na hindi niya po pinahintulot sa ating pong buhay. Kaya ikaw, pinroteksyonan ka ng Diyos nung nakaraang mga 18 buwan. Malakas ka ngayon. At itutuloy ni Lord ang pagpoproteksyon niya sa iyo kung ikaw ay lalakad ng ayon sa kanyang kagustuhan. Amen? Hallelujah. At nakakatuwa, hindi lamang ikaw, maging ang pamilya mo ay protektado dahil sa patuloy na pagpupuri mo, patuloy na pasasalamat, sa patuloy na pagsamba mo sa Kanya. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, walang mangyayari sa iyong masama. Okay. Praise the Lord. Okay. So sabi dito sa Psalms 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Alam niyo po, under the old covenant, the people had to dwell in God. Pero ngayon po, nasa bagong tipan po tayo, under the new covenant, God dwells in us. Ang Diyos po ay nananahan, naninirahan po sa atin. Kaya po napaka-bless po natin sa generation na ito. Just imagine, ang Diyos, sino ba tayo para tirahan ng Diyos? Pero ikaw, ako, na minahal niya, na pinag-alayan niya ng buhay, ngayon siya ay nananahan sa atin. Okay? Kung titignan po natin yung word na shadow, yung shadow, ang ibig po sabihin nito ay protection. Hindi po tayo kayang proteksyonan ng ating pong gobyerno, hindi po tayo kayang proteksyonan minsan kahit po ng vaccine, okay? Although that we need to take the vaccine para po mas maging malakas po ang ating pong katawan, pero wala pong kasiguraduhan. Pero but when you are in the shadow of the Almighty, ikaw ay siguradong protektado. Kaya mamalagi lamang po tayo sa presensya po ng Panginoon. Sabi dito, dwells in the secret place. So ibig sabihin, palagi tayong manahan sa presensya and abide. Ibig sabihin, palagi kang dumikit sa panalangin, dumikit sa salita ng Diyos upang ikaw ay manatiling protektado. Okay? And then, ang Diyos na nagprotekta kay David during the time na kinalaban po niya si Goliath, during the time na gusto siyang patayin ni Saul ng hari, during the time na marami po siyang mga laban sa iba't ibang mga nationality, ang Diyos na nagprotekta kay David ay ang Diyos din na magpuprotekta sa iyo. Amen? Kaya continue to dwell and abide in the shelter and in the shadows of the Almighty. Okay? Sa next verse po, sabi dito, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Ano po ba yung refuge? Refuge po ay tanggulan. It is a safe retreat. It is a place of healing and renewal. Kaya po ginagawa siguro ng Panginoon ng mga pagkakataong ito para po tayo makapag-retreat. Yung makapag-self-retreat po tayo para magkaroon po tayo ng healing, spiritual healing, emotional healing, at saka renewal ng ating pong mga espiritu. Kasi po pagka tayo po ay na-renew, pagka tayo po ay gumaling, magagamit ka ng Panginoon, hallelujah, doon sa mga bagay na hindi mo pa nagagawa, magagawa mo na ngayon. Amen? Sabi dito, also a stronghold from which to launch a counter-attack. Okay? Pagka nakaka-retreat ka pala, lumalakas ka, hindi ka agad-agad nagagapi ng ating pong invisible na kaaway, hindi ka agad nagagapi ng sakit, hindi ka agad nagagapi ng mga depression, ng stress.
at ng mga kung ano-ano mga problema dumarating sa ating pong buhay. Kaya sabay-sabay po natin sabihin, I will say of the Lord, He is my refuge. He is my fortress. He is my strong tower. He is my dwelling place. He is my strength, my shield in whom I trust. Okay? He is the God who is always present in times of trouble. Siya po yung Diyos na palagi pong naroroon pagka meron pong problema. Kaya ikaw kahit nasa bahay ka ngayon, narariyan ang Diyos sa tabi mo at hindi ka niya iiwan at hindi ka niya papabayaan. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay, thank you for that 4 claps. Praise the Lord. Kasi maapat lang po sila dito. Okay, sa next verse po, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Okay, so pinoteksyonan ka ng Panginoon noon during meron kang problema sa katawan mo, meron kang sakit. Pinoteksyonan ka ng Panginoon during the time na meron kang financial trouble, meron kang mga utang, ngayon ay nabayaran mo na. Proteksyonan ka ng Panginoon during the time na meron kayong gulo sa inyong pong pamilya. Proteksyonan ka ng Panginoon sa mga problema na nakikita mo at sa mga problema na hindi mo nakikita. Just imagine, maaring mas marami pa po tayong mga problema na hindi po natin nakikita na iniligtas po tayo ng Panginoon. Kaya patuloy ka magtiwala na ang Diyos na nasa sa iyo ay siguradong iingatan ka palagi. Amen? Hallelujah. Kaya if you will trust and abide in His shadow of protection, ayun ang kinakailangan po natin gawin na tayo po ay mamalagi. Tayo po ay palaging naroroon sa umbrella ng kanyang pag-iingat sa bawat sa atin. Okay? Sabi ito sa next verse po, He shall cover you with His feathers and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Okay? So, siya po yung patuloy na magko-cover po sa atin. Hindi po tayong i-cover. Pagka tayo po giniginaw, kailangan po natin ng covering ng damit. Pagka tayo po ay nagkakaproblema, tulad po ng mga bata po tayo, ang covering po natin ay ang ating po mga magulang. Ang covering po natin, yung tao po mga nakakataas po sa atin. So ngayon po, as a Christian, we should be covering each other with our prayers. Ipanalangin ninyo si Pastor, ipanalangin ninyo kami. Ganun din naman po kami, ipapanalangin din namin kayo. Okay? This is the best thing that we can do, especially in this time, na kung saan hindi po natin alam kung ano ang mangyayari. Okay? Praise the Lord. And then, next verse po, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. So, ibig sabihin, isa po sa mga bagay na gustong sabihin po na sa atin ng Panginoon na magtiwala po tayo sa Kanya at huwag po tayong matakot. At pati yung mga takot na nasa sa puso po natin, kung tayo po magtitiwala po sa Kanya, ay siguradong aalisin niya po yan. We talk about worries last Sunday, kaya huwag kang mag-worry. Okay? Sagot ka ni Lord. Okay? Sagot ni Lord ang trabaho mo, sagot ni Lord ang kalusugan mo, sagot ni Lord ang kapayapaan mo, sagot ni Lord ang kalahat-lahatan ng mga pangangailangan mo. Just continue to trust in Him. Alam niyo po ba yung word na night? Yung night sa napakadali po, gabi, hindi po ba? Ano po meron sa gabi? Ang gabi po ay merong kadiliman. At ano po yung merong kadiliman? Ang kadiliman, minsan po ay nag-aadya po yan ng panganib. Minsan po ang kadiliman ay meron pong mga bagay na hindi po natin nakikita, we have blunder, pero pagkakasama po natin ng Panginoon, hallelujah, iingatan ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo nakikita. Okay? Dahil ang Diyos ay mahal ka at ikaw ay hindi niya papabayaan. Okay? Kaya do not fear, hindi ka tatamaan, okay? Hindi ka tatamaan ng anumang sakit, hindi ka tatamaan ng anumang mga bagay na hindi pa hihintulutan ng Panginoon sa iyong buhay. Ang mga bagay na pinahihintulutan niya sa ating pong buhay ay para doon sa ikalalaki ng ating pong pananampalataya at mas ikalalaki pa ng pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya, nanonood ka, huwag kang matakot, okay? Hindi ka mababayaan ni Lord, okay? Sige, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mababayaan ni Lord. Praise the Lord. Nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Amen. And I declare na walang sakit ang maaaring lumapit sa iyo. Walang virus na maaaring lumapit sa iyo. Hallelujah. 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 At alam nyo po, just a short news,
meron pong mga, this whole day, okay, so dami po ng mga na-swab test, wala pa pong na-check na positive. Amen? And we believe, sa mga susunod pang 2 araw, we continue to pray na wala pa pong maapektuhan ng, wala pong magpa-positive doon po sa kanila pong mga iso-swab test. Okay? Kaya, anumang sakit, anumang kahirapan, kamatayan, nakikita mo nangyayari sa iyong kapaligiran, hindi ito lalapit sa iyo. Okay? Panghawakan po natin. Palagi po natin sabihin, hindi lalapit sa akin ang sakit, hindi lalapit sa akin ang kamatayan, hindi lalapit sa akin ang kahirapan, hindi lalapit sa akin ang sumpa, dahil ang Diyos ay nasa sa akin, ako ay malakas, ako ay walang takot, at ako ay lubos na magtitiwala sa Kanya. Okay? So only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Maaaring isipin po natin pagka sinabing reward ay pabuya. Okay? Another word for judgment is reward, and another word for reward is judgment. So, ibig sabihin, yung mga hindi nananampalataya, yung mga hindi sumasamba sa Diyos, they will get their judgment. Okay? Kaya po tayo po bilang mga anak po ng Diyos, we should always look unto our God, dahil meron pong inihandang biyaya, meron pong inihandang pabor, meron pong inihandang pagpapala sa iyong buhay kung ikaw ay mananatili sa Kanyang kalinga. Okay? Amen. Sabi mo, sabi mo, naniniwala ako doon. Okay, praise the Lord. Okay, saya-saya dito sa church. Saya, because you have made the Lord who is my refuge. Okay? Even the most high your dwelling place. Because you have made the Lord who is your refuge, even the most high, your dwelling place. Sabi dito, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Ayan, nadideclare ko sa inyo na walang anumang masama na mangyayari po sa inyo, na wala pong mga sakit, wala pong pandemya, wala pong pagkahawa ang magaganap sa malapit sa tirahan mo. Okay? Sabi ito, and then for he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. So just imagine, hindi lamang po ang Diyos ang nagbabantay po sa atin, meron pa siyang mga inassign na anghel para ikaw ay alagaan. Okay? Kaya kung tayo po kaya po sa mga panahon ito, mas lalo po tayong lumapit, mas lalo po tayong mag-abide, mas lalo po tayong mag-dwell sa presensya po ng ating pong Panginoon. In their hands, they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Ibig sabihin, hindi ka matitisod dahil merong anghel na nagbabantay sa iyo. So, meron lang po akong 4 points na gusto pong ibigay po sa inyo bago po tayo magtapos. So, ano po yung number 1? Draw near. Ibig sabihin, lumapit, draw near unto God. Lumapit po tayo sa Kanya. Dahil pag lumapit po tayo sa Kanya, siguradong siya po ay lalapit po sa atin. Let us live in God's presence. Tayo po ay mamuhay po sa presensya po ng Panginoon. Bakit? Dahil sa presensya po ng Diyos, meron pong kagalakan. Sa presensya po ng Diyos, merong kapayapaan. Sa presensya po ng Diyos, ay merong kaligtasan. Sa presensya po ng Diyos, ay merong proteksyon. Sa presensya ng Diyos, ay hindi lalapit sa iyo yung mga bagay na kinatakutan ng mundo. Sa presensya ng Diyos ay siguradong meron kang pabor. Sa presensya ng Diyos ay siguradong meron kang pagpapala. Sa presensya ng Diyos ay hindi ka mangangamba. Sa presensya ng Diyos ay naroroon talaga ang tunay na kapayapaan na hinahanap ng bawat sa atin. Okay? And knowing the name of God reveals His character and His power. So paglapit po natin sa presensya po ng Diyos, kinakailangan mas lalo pa po natin siyang nakikilala. The very purpose why we are still existing is because God wants us to know Him in a much deeper and more relational way. Nais ng Diyos na makilala pa po natin siya sa mas malalim, personal na kaparaanan. Kaya kilalanin po natin siya. He is El Elyon, the most high God. He is the highest. Wala na pong tataas po sa Kanya. He is the highest, the supreme being and owner of the universe. Siya po yung nagme-may-ari ng universe. Hindi po natin tinatawag ang universe. Bakit po? Kasi po ang universe ay nilikha niya lamang. Okay? Wala po siyang simula at wala po siyang hangganan. Wala na pong tataas sa Diyos. Okay? Kaya niya supilin ang lahat ng gawa ng kaaway sa iyong buhay.
Kaya we call Him El Elyon. At tinatawag din po natin siyang El Shaddai. He is the Almighty God. Siya yung merong kapangyarihan. Meron siyang kapangyarihan na iligtas ka sa anumang sitwasyon meron ka ngayong araw nito. Meron siyang kapangyarihan na ikaw ay ingatan niya sa anumang mga bagay na nagkalat sa mundong ito. Meron siyang kapangyarihan na naiayos kung ano man ang problema mo sa iyong mga pamilya. Meron siyang kapangyarihan na ma-extend ang iyong visa, ang iyong trabaho dito sa Macau. Meron siyang kapangyarihan na gawin ang mga bagay na hindi mo pa naiisip na magagawa mo sa sarili mo lamang kakayanan. Okay? And then, kaya He is sufficient for everything we need. Sapat po siya para sa lahat po ng ating po mga pangangailangan. He has the power to sustain us, to protect us, and to provide for us. He is El Shaddai. Okay? And then, we also call Him Jehovah or Yahweh, the Lord. Sino po ba bakit po nasa tinawag siya? Because He is a faithful God who makes covenant with us and keeps His covenant without fail. Siya po yung meron pong gumawa po ng kasunduan po natin. Okay? Marami pong mga agreement, marami pong mga kontrata, marami pong mga bagay na minsan po ay hindi po nangyayari. Pero yung Diyos na gumawa po ng kasunduan sa bawat po sa atin, He will never fail. Hindi po niya puputulin ang mga bagay na Kanya pong sinabi. Because He is faithful in His promises. He is a promise giver and He is a miracle worker. Okay? And then the last one po is, actually it's not the last one but it's only the fourth one na aking pong gustong banggitin. Ano po? Elohim. Okay? Ano po ba yun? Elohim emphasizes the fullness and exceeding greatness of God's power. Okay? Siya yung ating pong Diyos. He is Elohim, our God, na ating pong palaging tinatawagan. Okay? Na ating pong hinanais na palaging makasama sa ating pong buhay. Draw near, live in God's presence. Okay? Why? Because why do we need to draw near and live in God's presence? Because He is your security in all things. Di ba? Sa ating po binasa, He is the tower or fortress. Okay? The tower, kung saan pagka tayo tumakbo, tayo po ay ligtas. The tower po, ang ibig ko sabihin ng tower, nag-ano po siya ng lighthouse, na kung saan pagka ikaw ay pumunta doon sa lighthouse, wala pong alon na maaaring maka-distract sa'yo o maaaring makasakit sa'yo. Okay? So, live in God's presence and this invisible work of the enemy will have no access in your life. Kaya po pagka tayo po ay nananahan, tayo po ay nabubuhay sa presensya po ng Diyos, wala pong access ang kaaway sa iyong buhay. Okay? Kasi po, sarado eh. He is a strong tower. Siya po yung ating pong protection. Siya po yung palagi po nagbabantay sa ating pagkilos. Siya po yung nagbabantay sa lahat-lahat ng ating po mga ginagawa. Kung ikaw ay nasa sa kanyang presensya palagi. Wala siyang access sa finances mo, wala siyang access sa pamilya mo, wala siyang access maging sa kalusugan mo. Okay? And then come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So meron po tayong bagay na dapat na gawin para po tayo makalapit ng with boldness sa ating pong buhay. Ano po yun? Magugas po tayo ng ating pong kamay. Ano po ibig sabihin nun? Lumapit po tayo sa Kanya, magsisi po tayo ng ating pong mga kasalanan. Let's continue to purify our hearts. Okay? Huwag na tayong magpabago-bago ng isipan. Kung magtitiwala rin lang tayo, magtiwala na po tayo ng todo-todo sa Diyos na kung saan ay nagmamahal sa iyo ng totohanan. Okay? Then number 2 po, believe God. Trust Him to help you. Alam niyo po, sa mga panahong ito, tangi ang Diyos lamang ang siya makakatulong po sa atin. Siya lamang po ang pagbigay po sa atin ng assurance. We can have our assurance in God. Dahil siya yung Diyos na nagsalita. Ang Diyos ay tapat. Hindi po siya marunong magsinungaling. Kaya panghawakan po natin na lahat-lahat ng Kanya po mga ipinangako po sa atin at panampalatayanan po natin na mangyari po sa atin ang lahat-lahat ng Kanya pong mga pangako. Amen? Magtiwala po tayo sa Kanya. Kaya po napakahalaga that we should put our trust completely unto God. Bakit po? Because He will save you from Satan's trap. Iiwas Kanya sa mga patibong ng kaaway. Doon sa mga nakakamatay na mga sakit, na mga peste na nagkalat sa
mundong ito. He will cover and protect you under His wings of care. Siya yung palaging yayakap sa iyo. Siya yung palaging magtatakip sa iyo kung merong mga peligro na lumalapit sa iyong buhay. And then, He will give you the armor of His faithful promises. Yun po yung ating po pananggalang, mga kapatid, pagka sinabi pong armor ay pananggalang. Kaya napakahalaga na palagi po natin pinagbubulay-bulayan ang mga magagandang pangako ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah, that He will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus, that He will always walk with you, na palagi siyang lalakad na kasama mo siya. Na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Na ang kanyang mga pangako sa iyo na ikaw ay palaging mananatiling malusog, malakas, at hindi ka magkakasakit kung ikaw ay mananatili lamang sa kanyang kalinga. Okay? And then He will be with you through all fearful situations. Sa lahat ng mga bagay na nakakatakot sa mundong ito, ikaw ay kanyang sasamahan. Okay? Sabi sa Psalms 23 verse 4a, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ulitin po natin. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Amen? Kaya kahit na po tayo dumaan doon po sa isang lugar na parang kamatayan, hindi po tayo matatakot. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos. Okay? Praise God. Kaya kung may katibigan, sabihin mo, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo matatakot. Amen. Praise God. Okay? So, third point po, ano po? Be aware. God's protection is conditional. Okay? Kasi hindi po tayo kayang proteksyonan ng Panginoon kung tayo po ay malayo po sa Kanya. Kaya lamang po tayo proteksyonan ng Diyos kung tayo po ay malapit po sa Kanya. Para pong bata po yan. Ang bata po, habang malapit po sa kanya pong mga magulang, sa nag-aalaga po sa kanya, hindi po siya masasaktan. Pero pagka isang bata lumayo, maaari po siyang madapa, maaari po siyang makuryente, kung siya po'y malikot, maaari po siyang maaksidente, kung siya po'y pinabayaan po natin sa daan. Kaya ganun din po ang bawsa po sa atin. Hindi po natin nakikita. Sa spiritual realm, marami po tayong mga bagay na hindi po nakikita na patibong po ng kaaway. Pero kung kasama po natin ang Diyos, siguradong sigurado, ikaw ay hindi maaano. Amen? Hallelujah. Kaya we must live in the presence of God. Then His presence will be with you when facing evil threats or plagues. Ibig sabihin, kahit na meron pong mga bagay na nakakatakot. Tulad ngayon po, nakakatakot po yung nangyayari po dito sa Macau. Pero sanabi po ng Diyos, hindi ka dapat matakot. Amen? Dahil siya ay kasama mo. At sinabi po niya na ang mga anghel niya ay uutusan niya para ikaw ay bantayan. Okay? Kaya, di ka ba naniniwala, merong anghel na nag-aalaga sa iyo. Amen? Paniwalaan mo na merong anghel na mag-aalaga sa iyo. Okay? Bakit palagi po natin sinasabi, yung baby may angel pa yan? Bakit? Ikaw, porke ba hindi ka na baby ngayon? Wala ka ng angel? Ang sinasabi ng Diyos ay, meron kang anghel. Merong anghel na naka-alalay sa iyo. Okay? Kaya yun po yung ating pong panampalataya na, Panginoon, hayaan mo yung mga anghel mo ang patuloy na magproteksyon sa akin sa mga pandemyang ito na nagkalat sa Macau. Amen? Okay. Kaya let us always be aware na yung protection po ng Diyos ay conditional. Huwag ka nang lalayo kay Lord. Okay? Kung noon, naranasan mo na nga, malapit ka na kay Lord, walang nangyayari sa'yo. Nung lumayo ka, meron nangyaring hindi maganda. So, huwag ka nang lumayo uli. Okay? Okay ka ba? Okay, tama. Okay, and then, cling to the Lord. Ano po yung cling to the Lord? Ibig sabihin, bakit po tayo lumapit po sa Kanya? Kahit nararayan ka lang sa bahay, kahit ngayon, wala tayong service, this is the best time. Ito na po yung pagkakataon na tayo po yung magkaroon po ng quiet time sa ating po Panginoon. Because the more that you spend time with the Lord, the more na mas nakikilala mo siya, the more na tumataas ang pananampalataya mo sa Kanya. At pag tumaas ang pananampalataya mo sa Kanya, the more na nararanasan mo ang proteksyon niya sa iyong buhay, the more na mararanasan mo ang pabor, the more na mararanasan mo ang pagpapala, the more mararanasan mo ang kagalakan.
Okay? Kaya minsan hindi mo nararanasan yung kagalakan kasi panayalayo mo kay Lord eh. Naghahanap ka pa ng ibang kagalakan, ng ibang happenings. Okay? Yung happenings na inahanap mo, panandalian lang yan. Pero yung kagalakan na binibigay ng Panginoon, forever yan, kapatid. Kaya huwag ka nang lumayo kay Lord. Okay? Okay? Okay, amen. Okay? So when we cling to the Lord, special blessings are promised. Okay? Meron siya mga pangakong ibinibigay po sa atin. When we call on God, He promises to answer us. Kaya yung mga panalangin po natin, parang ang tagal-tagal sagutin ni Lord. Bakit? Kasi tumatawag ka lang sa Kanya pagka may kailangan ka. Di ba? So kinakailangan palagi po tayong malapit para maranasan po natin ang madalian niyang pagsagot sa lahat ng ating mga panalangin. Okay? So next verse po, because He has set His love upon me, because you have set your love upon Him, our God. Therefore, sabi niya dito, God will deliver you. Ibig sabihin, liligtas ka ng Panginoon. Sabi niya, I will set. Ang Diyos po nagsalita dito, no? Sabi ito, I will set you on high because you have known His name. Dahil nakilala mo ang Diyos. So, ano ba ibig sabihin pagka sinabi pong set His or set your love? Ibig sabihin nun, ginawa mo siyang priority ng buhay mo. Mas minahal mo siya kaysa sa trabaho, mas minahal mo siya kahit sa asawa mo, mas minahal mo siya sa pera, mas minahal mo siya sa mga happenings. Ibig sabihin, you set His love, you set your priorities straight. Inuna mo ang Diyos na unang nagmahal sa iyo. Amen? So ito, ngayon ang tanong po, is He your love? Is He your priority? Siya ba talaga yung mahal mo? Siya ba talaga yung number one sa buhay mo? O baka naman meron ba ibang number one? Okay? Kaya dapat po, i-set na natin yung ating pong priority. Na siya yung unang-una po nating mamahalin, pangalawa lamang po yung ating pong asawa, ang ating pong mga anak. Okay? Tsaka na po yung, and then next na po yung iba. Pero set po natin ng maayos ang ating pong love, ang ating pong priorities. At siguradong sigurado, hallelujah, wala pong masamang mangyayari sa inyo. Okay? So, then rest assured that God will deliver you from whatever unfavorable situation you are in. So, anumang sitwasyon meron ka sa mga sandaling ito, meron kang problema sa pera, meron problema sa pamilya, meron kang problema sa trabaho, may problema ka sa visa, may problema sa kalusugan mo, sa katawan mo. Pero pagka inuna mo ang Diyos, siguradong sigurado, uunahin din ng Diyos na sagutin ang lahat ng mga pangangailangan mo. Okay? Kaya napakahalaga mga kapatid. Ano po? That we should know Him more. He is El Elyon, the Most High God. He is El Shaddai, the Almighty God. Jehovah, Yahweh, our Lord, ang ating Panginoon. Okay? He is the Jehovah Rapha. He is the one who heals. Siya po yung nagpapagaling po sa atin. He is the Jehovah Jireh. He provides. Siya po yung patuloy na nagbibigay ng lahat-lahat ng pangangailangan pa natin. He is Jehovah Shalom. He is the God of peace. Nagbibigay ng ating pong kapayapaan. And He is Jehovah Sidkenu. He is the God of righteousness na nananahan po sa atin. Amen? Because yung sarili po nating katuwiran ay isa lamang po maruming basahan sa ating Panginoon. Ang katuwiran na ninahanap ng Diyos ay ang katuwiran ng ating pong Panginoong Kristo na nasa sa ating pong mga puso. And then He shall call upon me. Sabi dito, you. Sabi dito, yung He na yun, it's you. You shall call upon Him. Just sa Diyos. And I will answer Him. Yung Him na yun, ikaw yun. I will be with you in trouble. Sasamahan ka niya sa lahat ng mga trouble. Sa lahat ng mga hindi magandang nangyayari sa mundong ito. Sabi niya, and I will deliver him, and that is you, and I will honor him, and that is you, kapatid. Okay? So, brothers and sisters in Christ, the secret to escape this kind of pandemic is what? Ano po ba talaga yung sikreto para malagpasan po natin yung pandemyang ito? Na tayo ay makalagpas sa mga pagkakataong ganito. Ano po? Number one po is to constantly call upon the name of the Lord. Tuloy po tayong tumawag sa Diyos. Anyway,
talaga naman kailangan natin tumawag sa Kanya. Baka namimiss ka na niya. Gusto niya marinig ang iyong tinig, gusto niya marinig ang iyong panalangin. Kaya, huwag tayong manghinayang sa oras. Because the more time that you spend with God is the better you will become. Pagka mas marami kang ini-spend na oras sa Kanya sa pananalangin, sa pagbabasa ng Kanyang salita, sa pag-aaral ng Kanyang salita, mas lalong mapapaayos ang buhay mo, kapatid. Kaya huwag tayong manghinayang sa oras. Let's set aside everything. Ibawasan muna natin ang ating pong Facebook. Bawasan po muna natin yung mga bagay na nakakasagabal sa atin sa paglapit sa ating pong Diyos. And I believe and I declare na mas lalong maayos, mas lalong mapapadali ang mga kasagutan sa mga bagay na ipinanalangin mo. Okay? And then with long life, sabi dito, sino dito yung may gusto ng long life? Okay? Kung ikaw yan, sige, itaas mo kami mo, nakikita ka ni Lord. Okay? Kami dito nakataas lahat ang kamay namin. Meron pa nga, pati paa nakataas. Sabi dito, with long life, di ba? I will satisfy Him, and that is you, kapatid. And show you my salvation. Okay? Kaya hindi po plano ng Diyos na ang buhay po natin ay maging maikli. Plano po ng Diyos na tayo po ay mamuhay ng mahaba. Nais po ng Diyos na tayo po ay mabuhay ng may kasiyahan, may kasayahan. Nais po ng Diyos na tayo po ay mabuhay na meron pong satisfaction. Yung talagang fulfilled ang buhay mo. At higit sa lahat, nais ng Diyos na magkaroon ka ng kaligtasan. Kapatid, kung ito yung kauna-unang pagkakataon na nakarinig ka lamang ng ganitong mensahe, nais ko lamang ipabatid sa iyo that one day, ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Pero merong pangako ang Diyos, sabi niya sa kanyang salita, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus. Na kung sino man naman ang palataya sa Kanya, hindi na mapapahamak sa dagat-dagatang apoy na impyerno, bagkus magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan sa kalangitan na kasama Niya. At yan ang pinakamagandang pangako na nais ng Diyos na tanggapin mo sa mga sandaling ito. We don't know what will happen tomorrow. We don't know what will happen the next day, next week, next month, or next year. The day of salvation is today. Ngayon ang araw ng kaligtasan dahil bukas ay maaaring huli na. Kaya, if you don't have a relationship with our Lord Jesus Christ, this is the best time for you to start that relationship and walk on that journey. Kaya ako ito, kapatid, I just want you to close your eyes. I just want you to pray with sincerity that is coming from your heart. Manalangin ka lang, sumunod ka lamang sa isang panalangin ng pagtanggap. Hindi kita nakikita, pero nakikita ka ng Diyos. Kaya, kung ikaw ito, just close your eyes and follow this simple prayer of acceptance. Panginoong Hesus, ako'y lumalapit sa iyo. Ako'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran. Sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula nang ako'y isilang. Hanggang sa pangkasalukuyan. Hugasan mo ako. Ng banal mong dugo. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka. At mula sa araw na ito. Ikaw na aking maging Panginoon. Tagapagligtas. At hari ng aking buhay. Kung pinanalangin mo yung kapatid, I congratulate you. Dahil sa mga sandaling ito, ikaw ay isa ng mamamayan ng langit. Amen? Hallelujah. Kaya, hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters in Christ, kung tayo man ay merong mga pag-aagam-agam sa mga sandaling ito, tayo may mga worry, let's give it all unto God.
Because worry doesn't come from God. Ang pag-aalala hindi nagmumula sa Diyos. Ito po ay isa rin pong sandata ng ating pong kaaway. Kaya, nag-worry ka, anong mangyayari bukas, anong mangyayari sa nagaganap na kaguluhan ito sa Macau, just trust in God. Magtiwala ka na sa Panginoon, ilagak mo ang pananampalataya mo sa Kanya, and I guarantee you, you will come out stronger after this pandemic. In moments like this, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat sa amin. You died for us on the cross of Calvary upang ang aming pong kaluluwa, Panginoon, ay magkaroon ng katubusan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong pag-ibig sa bawat sa amin. Hallelujah. Father God, I pray, Lord God, for this element, this bread that symbolizes your body, and this great juice that symbolizes your blood. Sanctify this element, and as we partake it, may your Holy Spirit, Lord God, enter into our hearts, O God. May we keep on meditating all your good and faithful promises unto us upang anumang mga pandemya, trahedya, Panginoon, na nagaganap sa aming pong mga kapaligiran, hindi po kami maapektuhan dahil naniguro na kami na sa iyo lamang namin ilalagak ang aming pong pananampalataya. Itong aming samod dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to you. Kayo na mga nanonood, pwede po kayo makisama sa amin po sa aming pong communion. You can get a glass of water o kapirasong tinapay. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Hallelujah. Let's all lift up the bread together. On the night that he was betrayed, he took the bread and broke it. Let's break the bread together, saying, "This is my body, which is broken for you. Eat this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin tinapay na may pasasalamat sa ating pong puso. Let's all lift up the cup together. And in the same manner, he lift up the cup, saying, "This is my blood,
the new and everlasting covenant. Drink this in remembrance of me. Because as often as you eat this bread and drink His blood, you remember the Lord's death until the day that He comes back. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ay muling babalik upang ang bawat sa amin ay kunin. Maraming salamat sa kapatawaran ng lahat-lahat ng aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na Santong Espiritu na sa patuloy na gumagabay sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat dahil nang Ikaw ay pinako, Ikaw ay sinumpa upang maranasan po namin ang iyong mga pagpapala. You died, and on the third day, you rose again, that each and every one of us may live for you till we see you face to face in eternity. Let's all drink from the cup with thanksgiving from our hearts. Singing, I love You, Lord. Singing, I love You, Lord. Singing, I Hallelujah. Let's all lift up our hands unto God. Hallelujah. 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 Panginoon, dinadalain ko ang bawat isa, Lord God, na narito. And even, Lord God, yung mga nanonood online. Continue, Lord God, to be with them at all times. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanila pong paglabas. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanila pong pagtatrabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, kahit na sila po'y nasa loob ng kanila pong mga tahanan. O Lord, let your protection, Lord God, let your covering be upon them. Cover them, Lord God, with your most precious blood. Let your angels, O God, hallelujah, ay patuloy na mag-protect po sa kanila upang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ay hindi po manaig sa kanila pong mga buhay. And Lord, maraming salamat, Panginoon. Even, Lord God, sa kanila pong mga gagawin bukas, yung pong mga naka-schedule ng swab test. Lord, I pray, kahit na po siksikan doon sa lugar na iyong Panginoon, hallelujah, patuloy mong paproteksyonan ang iyong mga anak. Hallelujah. I declare, Lord God, abundant provision, Panginoon. I declare, Lord God, healing doon po sa meron po sa nakakaranas po ng mga anumang klase ng sakit. I declare, Lord God, hallelujah, promotion, Panginoon, even in times like this, oh God. Hallelujah. 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 May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you grace. Shalom, peace. Panginoon, once again, Lord God, tonight, kami po'y matutulog, Lord God, na merong kapayapaan. Kami po'y gigising at magtatrabaho, Panginoon, ng buo ang aming pong pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Muli, Ikaw lamang ang papapurihan, Ikaw lamang ang maitaas, at inaangkin po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.